Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo'y magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo'y aming makasama ngayon, saan man kayo naroroon, sa inyong mga tahanan, simbahan, sa inyong mga cellphone, radyo o telebisyon. Sa programang ito, sama-sama nating bubuksan ang salita ng ating Panginoong Diyos at pag-aralan ang mahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ang ating hangarin ay hindi lamang kaalaman, kundi mas malalim pa na pagkakilala sa ating Panginoon at higit na pag-ibig sa Kanyang mga pangako. At sa ating paglalakbay ng pag-aaral ngayong oras na ito, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang dalawang espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin ngayon si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary ng Northern Luzon Philippine Union Mission. Kumusta ka, Pastor? Masaya kaming makasama ka sa buong huling quarter ng 2025. Mabuti naman, Pastor, at sa pangalan ng ating Panginoon Hesus, binabati ko po kayo lahat sa mga kapatid, mga kaibigan, saan man kayo dako ng mundo na nanonood po nito. At sana sa pagsama nyo sa amin sa ating pag-aaral at pagre-review ng ating lesson, magbigay ito sa atin ng kaalaman, karunungan, upang tayo po ay mailapit sa ating mahal na Panginoon. Amen. At syempre, kasama din natin ang kilalang-kilala natin sa oras ng pag-aaral. Siya ang Sabbath School Personal Ministries and Personal Ministries ng Southern Luzon Philippine Union Mission sa katauhan ni Pastor Relino Urbi. Kumusta ka, Pastor Ray, sa oras na ito? Maraming salamat, Pastor Jules, na patuloy tayong nag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos sa oras na ito. At titiyakin natin na ang ating pag-aaral ay patuloy na lumalalim ang ating karanasan, ganun din ang kaalaman ng salita ng ating Panginoong Diyos na ito'y patuloy na nagpapatibay ng ating ugnayan sa Kanya. Kaya hindi tayo mawawala na nag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos, ganun din kayong mga kaibigan naming sumusubaybay sa programang ito. Maraming salamat po. Amen. Tayo po ngayon ay nasa panghuling trimestre na ng ating pag-aaral na may pamagat Mga Aral ng Pananampalataya mula kay Josue. Tunay nga na kamangha-mangha ang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Ngayon, kaibigan, tayo'y maganda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon. Nikayat ko kayong lahat na ilabas na ninyo ang inyong Biblia at sumunod sa ating pagbubulay-bulay. At upang tayo'y gabayan ng Espiritu Santo, tayo po ay manalangin. Hilingin natin si Pastor Marvin na pangunahan tayo sa panalangin. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit po sa inyo. Aming pong pag-aralan ang iyong lesson at sa aming pong pag-aaral, sa discussion at tingin sa mga teksto, Panginoon, i-guide niyo po kami. At para sa ganon, bigyan niyo po kami ng pangunawa at maintindihan po namin ang aming lesson. At ang gabay ng banal na Espiritu ang siyang aming maranasan. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay nasa unang bahagi ng ating leksyon sa trimestreng ito na may pamagat Sangkap para sa Pagtatagumpay. Naway maging makabuluhan at mapagpalang ating pag-aaral habang ating sinusuri ang unang bahagi ng aklat ni Josue. Bakit nga ba kailangan pag-aralan natin ngayon ang aklat ni Josue? Isang lumang aklat na puno ng kwento tungkol sa digmaan, patayan at pananakop. Kung ito ay katang-isip lang, baka isipin natin na isa itong kapapanabik na kwento ng pakikipagsapalaran.
Pero hindi. Tunay na kasaysayan ito at bahagi ng banal na kasulatang kinasihan ng Diyos. Ano ang kahulugan nito para sa atin ngayon? Noong 1973, sinabi ni Benjamin Franklin na there never was a good war or a bad peace. Walang mabuting digmaan at walang masamang kapayapaan. Pero posible kayang nagkamali siya? Tandaan natin na tinawag ng Diyos si Josue para maging general at panguna ng hukbo ng Israel sa banal na pananakop. Subalit higit pa sa simpleng pananakop at pag-aangkin ng lupain ng nakataya rito, mga isyong may ugnayan sa ating buhay at pananampalataya sa kasalukuyan. So sa ating paglalakbay ng pag-aaral, makikita natin na kahit isinulat ang aklat ni Josue mahigit 3,000 taon na ang nakalipas, halos pareho pa rin ang mundong ginagalawan natin ngayon pagdating sa mga espiritual na hamon. Maaring iba ang anyo ng ating pagsubok, pero nananatili ang mga hamon, lalo na sa ating pananampalataya at sa misyon na binigay ng Diyos sa kanyang bayan. Ang halimbawa ni Josue ay makakapagbigay inspirasyon sa atin na panghawakan ng pangako ng Diyos para sa ating panahon at magtagumpay sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan gaya ng ginawa niya. Ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa Josue 1:7. Magpalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na inuutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaparoon. Lahat tayo, kapatid, ay gustong magtagumpay sa pamilya, sa trabaho, sa pag-aaral o sa paglilingkod. Pero iba ang tingin ng Diyos sa tagumpay kumpara sa mundo. Ang tunay na tagumpay ay pagiging tapat sa Kanya. Sa mga 3 punto na ating pag-aralan ngayon, mula sa pamagat na sangkap para sa pagtatagumpay, itinuturo ng Diyos ang sikreto para sa tunay at pangmatagalang tagumpay. Ngayon ay atin ng pag-aralan ang 3 punto na ating makikita sa ating leksyon ngayon. Nag-uumpisa lahat sa letter R, rely on God's promise, respond to God's direction, and rest in God's presence. Isa-isahin natin ito sa atin pong pag-aaral. Rely on God's promise. Pastor Marvin, ano ang nakita mo sa ating leksyon mula ngayon doon sa unang punto na sinasabing rely on God's promise? Siguro, Pastor Jules, maganda para maintindihan natin yung libro ng Josue. Kasi sa ating pag-aaral, katatapos natin yung libro ng Exodus. At tamang-tama, ang isunod na libro ay yung Josue, mga minamahal na kapatid. Titingnan natin yung connection niya para sa ganun, magkaroon tayo ng direction sa ating pong pag-aaral bago po nating titignan yung ingredients o yung sangkap o recipe ng isang matagumpay na conquest doon sa land of Canaan. Titingnan po natin na itong libro ng Josue, pagkatapos po ito ng Pentateuch. At marahil po ito ay maraming nagsabi na ay isinulat ito ni Josue bagaman siya mayroon siyang sekretary. Pero tingnan pa nga natin anong nangyari bago nila pasukin at bago mamatay si Moses, ano ang nangyari doon. Ito po ang sabi sa Deuteronomy 34 verse 9. Yan, itong Biblia ko ay English, pero basahin ko po. Ang sabi po dito, now Joshua, the son of Nun, was full of the spirit of wisdom, for Moses had laid his hand on him
So the children of Israel heeded him and did as the Lord had commanded Israel. At tingnan po natin yung shift. Ano yung shift na nangyari doon? So Moses ay for 40 years, kanya pong hilid the nation of Israel. At hindi siya nakapasok doon, bagamat malakas siya. Anong nangyari? Ating pong pansinin na yung mga Israel na pumasok sa land of Canaan, the time of Joshua and Caleb, ay second generation yan. Second generation of Israel. Bakit second generation of Israel? Ito yung mga bata na yon. Ito na yung mga lumaki sa wilderness. Yung mga lumabas doon sa Egypt, walang isa sa kanila nakapasok doon. Yung second generation ay yung mga lumaki na, naipanganak na doon po sa wilderness journey nila. Bakit anong nangyari? Because of the rebellion at Kadesh Barnea. Doon sa Kadesh Barnea, di ba, may mga spy na pumunta doon, and 10 of them had given a negative report doon po sa pangyayari doon. Kaya makita po natin, mayroon ng commissioning, para bang transferring of leadership sa panahon po ni Moses. Kaya pag tingnan po ninyo doon sa verse 9 na ano ang ginawa na? Moses laid his hand. Para bang ayun ang transferring the responsibility. Kasi si Moses mismo hindi siya kapasok doon yung mga second generation na lang. Now, bakit ang isa pang tanong ito, bakit conquest? Kung napansin niyo po doon po sa introduction ni Pastor Jules kanina, may patayan and so on. Now, remember that this one, they're still in the theocratic form of government, na yung direct ng command ng Panginoon yon. Pero bagamat ganun po ang nangyari doon, ay titingnan po natin ano ba yung purpose ng book of Joshua, para at least, kasi po itong lesson 1 po natin ay introduction po ito para we will set the direction para makita po natin kung ano yung babaybayin natin sa ating pag-aaral, at para po madali po nating maintindihan ano ba yung purpose ng libro ng Joshua. Una po doon na titignan po natin, it is the fulfillment of the covenant promise. Bakit fulfillment of the covenant promise? Naalala nyo doon sa libro sa Genesis, tinawag si Abraham. May pangako. Yun ay sabi doon, gagawin kita na great nation. Doon po sa Genesis 12:1-3. Siguro marahil balikan muna natin po yung text para mailagay po natin yung foundation ng ating pong pag-aaral. Balik po tayo doon sa Genesis 12 na kayo po na nanonood, samahan niyo po kami kasi ito po ay ang libro po ng Joshua ay part of the historical book of the New Testament, of the Old Testament, para po masundan po natin. Now, ang sabi po dito, doon po sa 12, 1-3. Now, specifically, babasahin ko po doon sa verse 2. Ang sabi doon, I will make you a great nation, I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Now, basahin po natin. Doon po sa panahon, Pastor Ray, Pastor Jules, panahon ni Abraham na ibigay yung pangako. Then, ilang bang taon ang nakalipas bago na fulfill yung pangako na ibinigay dito sa Genesis 12. No, pag tingnan niyo po yung sa Bible chronology, 4 centuries yan. Ibig sabihin more than 400 years. Ang nangyari po yan, para maintindihan po natin, yung pangako ay naibigay kay Abraham, pero hindi pa sa nation. Family pa lang yun siya So hindi niya pwedeng puntahan ang Kanaan na palayasin yung mga tao doon. Hindi pa siya nation yun, pamilya pa lang yun siya Then tingnan niyo yung development. Ano nangyari doon? Pagkatapos doon,
hanggang si Joseph and so on, hanggang napunta sila doon sa Egypt. Doon sa Egypt, isang nation na sila. Maganda yung sinabi mo, Pastor, na gusto ko yun, yung Josue. Libro ng Josue ay isang istorya na ang pangako ng Diyos ay kanyang tutuparin. Makikita natin yan, inilahad niya. Kaya doon sa pagtawid na lang nila ng Red Sea, ay nangangahulugang lisanin na ng mga Israelita ang pagkaalipin mula sa Ehipto. At yun ay isang natupad na pangako ng Panginoon Diyos. At nung sila'y papasok na dito sa Jordan River at papasok na sila sa Kanaan, yan naman ang entrance nila na talagang ito'y tapatan o kaya mamaterialize na talaga yung buong pagtupad ng pangako ng Panginoong Diyos. Totoo yung sinabi na kung pamilya lang sila muna, hindi nila kayang i-conquer yung buong Kanaan. Kaya dinala ng Panginoon Diyos sila doon sa Ehipto, dumami sila ng dumami, napakarami, tapos sinalbas nila, tapos pumasok sila sa Kanaan na ipinangako ng Panginoon Diyos. Dahil pa sa susunod pa nating pag-aaral, makikita natin ano ba yung characteristic ng Kanaan na yan. Bakit gustong pasukin yan? Now, later on, makikita natin yung mga typological study. Pag ito lang, nilalagay lang po natin kayo doon po sa background para maintindihan po natin yung Josue. So ito yung promise. Tapos after bakit 400 years pa? Ano bang kalagayan ng Kanaan? Now, doon kahit sa Genesis na mayroon na yan eh. Doon po sa 15:16. Now, tingnan po niyo, doon po sa 15:16 ng Genesis. Nakalagay na po diyan kung ilang generation nang lilipas bago magkaroon ng nation. Kaya alam na ni Moses na ito yung generation na mangyayari yan after 400 years pa yan. O tingnan po ninyo ang sabi po doon sa Genesis 15:16, but in the fourth generation they shall return here. Yung here yung land of Canaan, okay? For the iniquity of the Amorites is not yet complete. Maganda hinayaan pa ng Panginoon na mag-mature yung nation of Amorites o yung ano ba yung situation ng Kanaan noon. Yung bang kasi yun makikita po natin sa susunod na ating lesson, ano ba yung violence na nagawa nila. So pinahintulutan niya ng Panginoon. Now, during that time, ito na po yun. During the time of Joshua, dito na yon. It's now ripe. Para bang hinog sa Ilocano, naluumin. It's now ripe for them to claim the promise. Ganda. Kaya, pagtitignan po natin, para maintindihan po natin yung sangkap ng sangkap o recipe for success. Kasi ito yung context nito para maintindihan natin. So, it's the fulfillment. Then, hindi lang yon. Second ay to establishment of Israel as a holy nation. So, mayroong siyang distinction Iko-conquest nila yung land of Canaan for them to have a distinction or identity. Doon po kasi yun, yung mga Canaanites nga, Pastor Jules, Pastor Ray, meron na silang identity. Ang ano yun, mayroon siyang child sacrifice. May immorality. Idolatry. Idolatry. Pero yun, i-establish ng Panginoon na ito, yung holy nation, na iba dito. Kaya yung subduing or yung conquest, bakit nila pinapatay? Bakit nila pinapatay? Kasi pag hindi nila patayin yon, either sila ay mahawa doon sa ginagawa nila. May nakita ko dito sa unang punto nating pinapag-usapan doon sa introduction na ibinigay ni Pastor Marvin at saka si Pastor Ray. Ang una ay pinangako yung propeta sa mga anak ng Israel. Siya nga si Josue, nakahalili ni Moises na sinabi kanina ni Pastor Marvin na
pinatong yung kanyang kamay sa kanya, nakahalili niya. At ang pangalawa na ipinangako sa kanila ay iyong lupain, na kung ating titingnan, ilang beses na binanggit sa aklat ni Josue, 10 beses na binabanggit yung salitang land, dahil ito talaga yung pinangako na sinabi kanina mula pa kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, sa kanyang mga anak. Ito yung pinangako na lupa, at hindi lang yan, ang ipinangako ay yung tagumpay na kung saan ay makakamtan nila yung lupang pangako na land of Canaan. Napakahalaga na ating titingnan ito. So, sa aking pagbubulay-bulay sa binabanggit ng ating mga kasamahan, ay para bagang sa mga pangako, kailangan may gagawin ka upang masunod yung pangako na maibigay na ito. Parang isipin natin yung GPS, yung ginagamit natin na direksyon. Kailangan na kapag sasabihin ay kumaliwa, kumanan, kailangan mong sundin upang sa ganun ay makakarating ka doon sa iyong patutunguhan. Dahil kung hindi ay maaring magkakaroon ka ng disgrasya o anuman. So napakahalaga na dapat na ating sundin kung anuman yung binigay ng ating Panginoong Diyos na pangako. Tayo ay magtiwala sa kanyang pangako na ito'y ibibigay ng ating Panginoon. Napakaganda yung unang punto na ating pinag-uusapan, na ito'y umasa sa pangako ng Panginoong Diyos. Isa itong recipe. Yeah. Yung umasa sa pangako ng ating Panginoong Diyos. Ano yung asahan nila? Yung sinabi mo, yung magbigay ng identity, yung lupa. Kung wala kang lupa at ikaw ay palipat-lipat, ang identity mo ay nomads. No? Gaya nung unang panahon ay tinatawag nilang yung nabasa natin na habiro, na itinuring na ang mga Israelita dahil nomad sila'y habiro, na palipat-lipat hanggang dumating ng Panginoon Diyos na ang ipinangako na kanilang mamanahin, di ba Pastor, ay yung lupang pangako, yung Kanaan. Kaya pagpasok natin kay Josue, malaking lakas ng loob nung siya ay nangako ng Panginoon sa kanya. Nung ang Panginoon ay nangako sa kanya, na ang pangako sa kanya ay, anong tabi ay sa Josue 1:3, ang sabi dito ay, bawat dakong tuntungan ng talampakan ng iyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinabi ko kay Moses. Napakaganda itong pangako ng Panginoon Diyos. Ito yung inaasahan ng Panginoon na nagpapalakas sa kanya. Ito yung inaasahan ni Josue, kung sabi ko, na nagpapalakas siya sa kanya. Ang sabi dito ay, ibinigay ko na. Ano, Pastor Ruben? Yung salitang ibinigay ko na, ay tapos na pala ang pangako. Kaya yun yung nagpapalakas sa kanya. Ang sabi dito sa yung prophetic perfect tense, na yung pangako ng Panginoon Diyos ay hindi pa niya nahawakan, pero sa kanyang sarili, sa kanyang isipan, tapos na, completed na yung pangakong yan. Kaya ang napakagandang pangako na aasahan ng bawat isa sa atin ay yung mga salita ng Panginoon Diyos na kanyang gagawin sa ating buhay. Kaya, Pastor, pag tignan natin yung adjective na ginawin yun, rely. Pag sinabi natin itong rely, kasi ang pinag-uusapan natin dito ay the recipe. Hindi ko alam, ako magaling akong kumain. Luto. Para yung linuluto mo ay sumarap, anong ilalagay mo doon? Mga recipe. Lagyan mo ng recipe, sangkapan mo. Itong ating lesson, ano ba yung sangkap ng success So, yung unang sangkap doon ay rely. Umasa. Rely. Para bang, saan ba ako magre-rely? Sa aking bang sarili? O sa Panginoon? Kaya pag nakita nyo kanina, second generation itong papasok doon. Yung first generation, hindi sila nakapasok. Kasi ang mentality ng first generation, hindi nila nag-rely sa Panginoon. Gusto nila, babalik sila sa Egypt.
Nagko-complain sila. Nagko-complain sila. Hindi nila nakita yung lupang pangako na ibinigay sila ng Panginoon. Kaya itong mga ito, kaya pansin natin maliban po doon sa it was given, it's already past tense. Doon po sa verse 8, ang sabi po dito, the book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, then you will make good success. Now, tingnan po natin itong teksto na ito. Ang sabi po dito, the book of the law. Bakit ini-emphasize yung book of the law? Ano ba yung book of the law? It's the word of God. Yung mga nauna doon, hindi nila na-enjoy yung book of the law because throughout their life, slave sila. Ganon din sa atin ngayon. Kung gusto nating maging slave, then don't observe the law of God. Don't read the word of God. Kasi, instead of reading the word of God, mag-Facebook muna ako. Manood muna ako ng YouTube. Magiging alipin ka na. Naging alipin ka dito. Wala ka naman doon sa ancient Egypt. Pero dito, nagiging slave ka. The moment that you will not give time to the book of the law, magiging alipin ka. Magiging alipin ka doon. Kaya sabi doon, how can you rely? How can you rely on God's promises? Kasi doon, ang una natin ay rely on God's promise. Then, how can you rely on God's promise? Hindi mo naman binabasa na to. Iba naman yung binabasa mo, di ba? Affected tayo doon. Kaya pag tignan po natin, tignan nyo mayroon pong tatlong bagay po na inagay dito. Ang sabi doon, shall not depart. Huwag kang aalis doon sa book of the law. Then second, ang sabi doon, observe. Observe to do accordingly. So don't depart. Observe. Then meditate. Day and night. Di ba ang ganda pansinin po ninyo, yung ating pong pinag-aaral nito. We can only rely on God's promise if, I will use the word if, ang gagawin po natin, if we will not depart, if we will observe, and if we will study daily, then ano po yung result? Doon din nakalagay doon. Tingnan po yung Bible sa verse 8. Doon po sa yung last phrases niya. Ang sabi doon, make your way prosperous and have a good success. Yun yung keyword natin doon Kaya yung point na Pastor Julius na rely. So, yung pala, the book of the law, when tingnan niyo yung sequence nung para ma-claim po natin yung reliance. So, the book of the law, anong gagawin po natin? Let's not depart from the book of the law. Let's observe and let's meditate. Then what will happen to us? Two things yung mangyari po sa atin. Ayon po sa atin. Our way will be prosperous. Ano bang sa Tagalog yung prosperous? Paginawain. Paginawain tayo. Pagyamanin. Then, pagyamanin. Then, have a good success. Mabuting kawakasan. Yan. Kaya nga mga minamahal na kaibigan, we need to rely on God's promise. That's one of the recipes of success. Napakaganda yung atin pong pag-aaral, kaibigan. At ang atin pong panahon ay tumatakbo. Kanya tayo'y patungo na sa pangalawang punto ng atin pong pag-aaral. Respond to God's direction. Ano itong makikita natin na sa pangalawang punto na respond to God's direction mula sa recipe for success? Pastor Ray. Napakaganda itong tumugon sa plano ng ating Panginoong Diyos. Dito sa may Hebreo 6:17 hanggang 18, isinalaysay dito ng Panginoong Diyos na yung pangako ng Panginoong Diyos ay sigurado sapagkat ang Diyos ay una,
hindi siya nagsisinungaling. Tinutupad niya ang kanyang pangako ayon dun sa Numbers 23 verse 19. Kaya yung pag-respond ay pagtugon sa plano ng Panginoon Diyos nung sila'y nagbigay ng instruksyon ng Panginoon kay Josue, ang instruksyon niya ay to cross. Kanilang tawirin. Pangalawa ay kanilang hati-hatiin. Ang pangatlo ay kanilang pagtapos ng hatiin, na kanya-kanya silang mga kanya-kanilang mga mana, ay maglilingkod sila sa ating Panginoon Diyos. At yung leadership kung maintindihan natin, yung leadership ni Moses na ibinigay kay Josue ay nakita ng mga Israelita na ang Panginoong Diyos ay ibinigay ang kapangyarihan ng leadership kay Josue. Kaya yung mga Israelita ay gayon na lamang ang pagsunod ng mga Israelita kay Josue kung papaano dadalhin ni Josue ang mga Israelita na papasukin ang bayang Kanaan. Kaya nga't gumawa ng Panginoong Diyos ang napakaraming mga miracles after miracles kung papaano nila papasukin at tugunin ang plano ng Diyos na sakupin ang bansang Kanaan. Okay. Pastor. Maganda yun, Pastor Jolis. Isa pa doon na may dagdag ko doon sa sinabi ni Pastor Ray. Yung salitang respond. Doon sa tao yon. Di ba sa tao? So, ang una na ginawa nila, pag-araba yung kagaya ng Exodus, doon sa pag-cross nila doon sa Red Sea, ang i-cross nila is the crossing the Jordan. Ito is the crossing the Jordan. The Jordan. Okay, so, ang response ng tao ay paunahin yung Ark of the Covenant. Ay, paunahin doon. So, pag una doon, yung Jordan, nahati, then they walk into the dry land. So, yung response mo na yun, na galing doon sa tao, ay kinakailangan ng pananampalataya, kinakailangan ng trust, pagtitiwala. Tingnan nyo yung situation nito. Balik ko doon sa Cadiz Barnea experience nila. Yung 12 spies, yung 10 sabi nila, negative ang report. They're just like giant. Yung dalawa naman, ay kaya natin. Kaya natin. Now, ito yung mga response. Yung isang response, positive. Yung isa, negative. Hindi mo ba? So, ganun din po tayo. Pag binigyan po tayo ng hamon ng Panginoon na gagawin, ano yung response natin? Do we take it as negative or positive? Pag tignan po natin, sasabihin nila, pag negative, how can we cross the Jordan? Wala namang bridge yan. Malalim naman yan. Then how can we cross? Ano yung response? Okay? Take the first step. The moment you step on the water, dry na yan. Kinakailangan, mga minamalang kapatid at mga nanonood, kinakailangan po ng pananampalataya to answer to the direction of God. Kasi pag hindi po natin yung kinakailangan, wala yun. Kasi yung book of, sabi kanina ni Pastor Ray, 3 lang yung pagka-divide ng libro ng na 4, I should say 4 yung pagka-divide ng libro ng Joshua. Cross over the Jordan, then you possess the land. You possess the land. It's a sort of evangelism. You possess the land, divide. Then after that one, you divide the land na according to the tribe. Then after dividing lang, there's already peace. It's time to serve. Di ba? Ganun lang yun eh. Pag titignan ko yun, Pastor Joles, doon sa ating care group. Kasi hawak ni Pastor Ray yung care group, hawak ko rin yung care group.
Ganun din yun eh. We need to cross the boundaries. Kung saan, nandun yung mga tao na i-reach out natin. Ang kailangan yan, we need to have the first step. Then, after taking the first step, then we take possession, makikipagkaibigan tayo sa kanila. Then after pagkikipagkaibigan, you divide, magpatayo tayo doon ng house of worship, then we serve the people. Di ba? Ganun po yan if we respond to the plan of God. Pastor, balik tayo doon sa naintindihan ng mga tao, mga Israelita, yung passing ng leadership para yung plano ay patuloy na matupad, ay nangako ang mga Israelita na kung papaano nila sundin si Moses na nanguna sa kanila, ay ganun din ang pagsunod nila kay Josue. Kaya ito yung may kondisyon ng pagsunod, yung pagtugon. Dito sa Josue 1:16 at 17, ito sinabi, at sila'y sumagot kay Josue na sinasabi ng mga taong Israelita ng mga ito, lahat ng iyong iniutos sa amin ay aming gagawin, at saan mo man kami suguin ay pupunta kami. Kung paanong pinakinggan namin si Moses sa lahat ng mga bagay, ay gayon ka namin papakinggan. Sumasayo nawa ang Panginoon mong Diyos na gaya kay Moses. Ang kondisyon, oo, handa kaming sumunod sa iyo, nakagaya ni Moses. Hanggang ang Panginoong Diyos ay nasa sa iyo, kami ay susunod sa iyo. Pero kung makita namin hindi ang Panginoon ay sa iyo, ay hindi kami pwedeng susunod sa iyo. Yun ang magandang halimbawa o kaya attitude ng mga taong sumusunod sa leadership ng Panginoon Diyos. Na sumusunod sila kung ang mga nangunguna ay nasa Panginoon Diyos. Ang crossing sa mga tubig ay naulit muli. Ito yung una doon sa crossing of the Red Sea. Pangalawa yung itong crossing of the Jordan. Kung ating titingnan, ang success, yung tagumpay is tied to obedience, na kung saan ay ating tinitingnan sa ating leksyon, na nauna yung mga pare na may hawak ng arka. So ito yung direksyon ng ating Panginoong Diyos. Mauuna sila, susunod yung mga tao. Pagtapak ng mga pare doon sa tubig ay maging dried yung tubig. Na kung saan ating titingnan sa panahong yon ay maraming tubig yung nandoon. Pero pagtapak nila ay nakita nila na nag-dry na yung tubig, kanya sila nakadaan. So kung ating titingnan na yung ating leksyon, sinasabi dito that success is tied to obedience. Yung direksyon ng Panginoon ay mas mabuti kaysa sa atin eh. Minsan, Pastor, mayroon akong karanasan kasi nung nagpagawa ako ng bahay sa amin sa Ilagan. Merong pinagawa ko na blueprint, pero hindi sinunod eh yung mga taga-gawa. Kanya ang nangyari doon sa bahay, inulit na naman dahil hindi sinundan yung nakalagay doon na dapat nilang sundan na direksyon. Napakahalaga ito na kailangan yung ating pagtugon sa ating Panginoong Diyos, kailangan sundin natin kung ano yung direksyon na ibinibigay ng ating Panginoon sa atin. So isa pa doon, Pastor Jules, yung hindi sila itong pumasok sa Land of Canaan, hindi nila ito nasubukan, nag-cross doon sa Red Sea. Di ba? Second generation. Second generation ito eh. Second generation ito. Hindi nila na-experience. So kinakailangan din, we need to experience yung diretsyon ng Panginoon sa ating buhay. Kasi the moment na hindi natin ma-experience, then mahirap mag-response. Pero the moment that we experience the goodness of God doon sa buhay natin, madaling mag-response. Kaya ganun din yung ating yung recipe. Dapat
yung responding to God's direction, we need to experience the grace of God. Amen. Ito yung pagsunod. Yung pangalawa, Pastor, pagsunod dun sa layunin ng Panginoon Diyos. Napakahalaga ito na ipinakita ng mga Israelita upang sila ay magtagumpay at magkaroon sila ng conquering yung nasyon na yon. Ang isa sa mga nakita ko pa dito ay yung isang kondisyon na pagsunod ng mga Israelita kung ang mga leader ay nasa Panginoon Diyos. Ito'y inahalimbawa ng halimbawa isang piloto at isinet na niya yung rod, yung daan. Yung instrumento yun sinet na niya. Kung hindi niya sundin yon, kahit anong mangyari sa daan, kung hindi niya sundin yon, hindi makakarating yon. Ganon din tayo. Ang salita ng Panginoon Diyos, ang pangako ng Panginoon Diyos, at ang kanyang mga kautusan ay dapat sundin para tayo ay magiging matagumpay sa ating paglalakbay bilang isang Kristiyano. Okay, tayo na dadako sa pangatlong punto na ating pinapag-aralan, na recipe for success, rest in God's presence. Pastor Marvin, ano yung masasabi mo dito sa panghuling punto na ating pong pinapag-aralan? Tingnan po natin yung context. Kakorhos nila doon sa Jordan. Then, pag binasa po natin yung lesson natin, ay yung kanilang wall, talagang gwardyado, malakas yun. Pinoprotekta nila. Wala kang makitang tao na nasa labas doon sa wall ng Kenan. Andun sila sa loob. Kasi parating yung kalaban, parating yung Israel. Andun sila sa loob. Now, ang tanong doon ay, paano tayo makapagpahinga? Rest in God's presence. You are in the midst of your enemy. Then, bakit kinakailangan mo yan na mayroong rest doon? Tingnan, may tanong dito sa verse 9. Ang sabi dito, have I not commanded you? May tanong yun Di ba pinagbiling ko sa inyo? Ano pinagbiling doon? Be strong and good courage. Do not afraid and not be dismayed. So, apat yun. Ang nakalagay doon, be strong, have a good courage, do not be afraid and not be dismayed. Now, resting in God's presence is like this one. Let's be strong in the Lord. Let's not discourage. Let's have a good courage in the presence of the Lord. And let us not be afraid. Hindi tayo matakot. Kasi nandiyan yung presence ng Panginoon. And lastly, hindi tayo ma-discourage because of the presence of God. That's why, yung pangatlong point po natin ay rest in God's presence. You are in the midst. You are in the midst of your enemy, but you can experience rest. Dahil sa sinabi nito. Now, tayo din, we are still journeying, going to heavenly Canaan. We are in the midst of the enemy. Nakita nyo yung connection natin doon. We are in the midst of the enemy, but we need the presence of God para ma-experience natin yung rest. Kaya ang sabi doon po sa last phrase doon sa verse 9, for the Lord your God is with you wherever you go. Yun yung kanya ganda Doon po sa resting in God's presence, dapat makita natin, maunawaan po natin na the presence of God ay nandun saan man tayo patungo. Discourage man yan, kamatayan man yan, hirap man yan, ano pa man andyan yan, but if we recognize the presence of God in this kind of situation, magkakaroon tayo ng kapahingahan at the same time, magkaroon tayo ng peace of mind. Gusto kong susugan yung sinabi ni Pastor Marvin kanina na yung
wall ng pader ng Canaanite cities ay sabi dito sa ating leksyon ay appeared unassailable. Ibig sabihin ay mahirap na penetrate. Sa mga Israelita na hindi naman sanay sa pakikibaka, ang sabi dito, they were nomads. Ang mga kanilang hawak lamang ay pana, ang kanilang mga hawak lamang ay wala namang machine na pwedeng magbabangga doon sa pader. Pero napakahalaga yung binabanggit dito kanina ni Pastor Marvin, yung courage and strength na kung saan kailangan ng mga anak ng Israel. Dahil hindi nila kaya, they will depend only on the presence of the Lord. Ito yung dito makikita yung success dahil doon sa presensya ng ating Panginoong Diyos. So, if we will rest on God's promise, yung binabanggit dito na aplikasyon sa ating leksyon ay dahil ang Panginoong Diyos ay sa kanila palagi. Yan yung binabanggit dito na sa ating pamumuhay, sa ating paglalakbay sa sanlibutan ito ay marami tayong mga balakid sa buhay na dinadaanan. Ngunit kung tayo'y magtiwala sa Kanya at meron tayong tapang sa lahat ng mga darating na mga unos sa buhay, na alam natin ng Panginoon ay sa atin, tayo'y magtatagumpay. Oo. Gusto ko yun, yung unang sinabi ninyo, Pastor Robin sa iyo, yung teksto na pinagpapalakas ng Panginoon Diyos si Josue. At kung ang bawat isa sa atin ay alam natin na ang presensya ng Panginoon Diyos ay nasa ating buhay, nasa ating paligid, wala na tayong dapat ikababahala pa. Tayo ay may kapayapaan. Tayo ay masaya. Tayo ay may kasiguruhan. Minsan, meron tayong pagdududa. Kaya nga sinabi dito na 3 beses, Pastor Marvin, yung sinasabi mo dito, na ang Panginoong Diyos ay nagsabi kay Josue na magpakalakas ka. Sabi dito, yung sa 6, magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti. Ang pangalawa dito ay sinabi niya dito sa 7, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. O, nandun uli. Ang verse 9 uli, magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Kung tayo ay nasa presensya ng Panginoong Diyos, na kagaya ni Josue, napakalakas siya sa paggawa ng mabuti. Kasi may mga taong malakas, matapang sa paggawa ng masama. Sabi dito, magpakalakas, magpakatapang na gumawa ng mabuti ang mga taong nasa presensya ng Panginoong Diyos. Ito'y nagbibigay ito ng kapayapaan, kalakasan, at nagbibigay ito ng mas malalim na ugnayan. Yung tiwala na ang Diyos ay hindi papabaya sa iyo. Kaya nga, pinapromise niya, pinangako niya na ako'y sa iyo na kagaya ng ako'y na kay Moses, na hindi kita pababayaan. Yan ang magandang pangako ng Panginoon Diyos kay Josue. Alalahanin natin na yung pakikibaka nila ay physical noon. Pero ngayon ay hindi naman tayo nakikibaka sa physical. Wala naman tayong kalaban sa physical. Pero dito ay binabanggit sa ating leksyon ngayon that similar to Joshua, we face similar challenges in life. Pero hindi yung physical, kundi spiritual. Yung ating binabaka ay yung ating sinful desires sa ating buhay ngayon. So, Pastor Marvin, ano yung ating gagawin ngayon para magtagumpay tayo sa ating pakikibaka, sa ating sarili, sa spiritual na warfare natin? Doon po sa ating lesson, meron pong ibinigay yon. Una po doon ay pre-continually. Sa Ilocano sana, kararag nga di agresat. Okay.
Pray continually. Then, second, kasi yung praying, you need to have connection Manalangin. from human to the divine. So there is the connection. Then, second ay walk faithfully. So, Lumakad na lakad tapat. tayo na tapat. So, kung yun para bang adverb, pray continually, then walk faithfully, then pangatlo doon ay trust fully. So, yun ang nangyari. Kaya doon po sa verse 18, yung last praise, last verse, last praise, ang sabi doon ng Panginoon kay Moses, only be strong and of good courage. Be strong and of good courage. So, the moment na tayo may strong ay pray continually, I will repeat, walk faithfully, and trust Him fully. Okay. Mga kapatid, tinuturo ng sanlibutan ang iba't ibang hakbang ng pagtitiwala sa sarili upang magtagumpay. Ngunit ang Diyos ay may payak at tiyak na sangkap para sa tunay na tagumpay. Una, umasa sa kanyang pangako. Pangalawa, sumunod sa kanyang plano. At ang pangatlo'y magpahinga sa kanyang presensya. Kung susundin natin ang banal na sangkap na ito, matatagpuan nating hindi lamang ang tagumpay, kundi ang ganap at panghabang buhay na kasiyahan sa piling ng Diyos. Kanya ang tanong ngayon, pipiliin mo ba siya? Susundin mo ba ang kanyang sangkap para sa iyong buhay? Ang tugon ay nasa iyong mga kamay. Maraming salamat po sa ating mga panauhin na sina Pastor Marvin Diaz at si Pastor Relino Urbi sa kanilang pagbabahagi ng kaalaman at inspirasyon mula sa ating leksyon. Tunay na napakayaman ang ating naging pag-aaral ngayong araw. Gayon din po, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng nakibahagi at nakinig sa atin sa oras ng pag-aaral. Naway ang mga aral na ating natutunan ay maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay, magpalalim sa ating pananampalataya at magbigay ng pag-asa sa ating lahat. Huwag po ninyong kalimutang muli tayong magsama-sama sa susunod na edisyon ng Oras ng Pag-aaral. Hanggang sa muli, ito po ang Oras ng Pag-aaral. Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Diyos ay suma sa ating lahat. Sa kalooban ng
manalangin. Panginoong Diyos, sa manaming banal, napakabuti niyo sa amin. Kung paano niyo inilahad ang karanasan ni Josue kasama ang pagsunod, pagtiwala sa mga layunin at pagtupad. Nawa po, Panginoon Diyos, ganon din sana sa aming buhay Kristiyano. Matutunan namin na magtiwala sa inyo at tumupad at lumakad sa iyong mga layunin at kalooban ng iyong aming buhay. Nawa po, patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Ganun din po ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Basbasan ang pag-aaral na ito, lahat ng mga nakinig at sumusubaybay sa programang Oras ng Pag-aaral. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong pakikisama sa atin pong programang Oras ng Pag-aaral. Muli, amin po namin kayong inaanyayahan sa susunod na edisyon ng ating programang Oras ng Pag-aaral.